tingnan mo ka ako yung isang online game operator na DG Plus. Oh, DG Plus, Yan yata ka ako yung nag-sponsor ng isang concert. ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. O, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Hindi, pagpapasaya. Isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam mo naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi mo pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw na sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapos-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo yung walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong maipalaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Di ba? Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, nung 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92. From 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi ang bilis ng paglago. Nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan. Sa mga concentrated, kung walang masyadong aktibidad, hindi mobile lang tao, nasa mga bahay lang, lahat natatakot. Gusto naman siguro nilang i-entertain. Gumawa ngayon ng pagkakataon ngayon na ma-entertain at yun na nga, nahirati sa ganon. At yung iba nga, hindi na purely entertainment, naging sugal. Na-addict na iba. So game of chance, game of cards, game of numbers. Dito nagsimula yung paglaganap niya. Ngayon, sabi ko,
Wala na ba kayong ibibigay na alternative? Kasi kung boboto tayo ngayon, ban ako Bakit ka mo? Hindi ko po pwedeng Ipaasa. gamitin yung regulasyon mo, Pagcor, dahil wala akong tiwala sa iyo Oo nga. Alam mo nga kung ba't wala akong tiwala sa iyo? Tingnan mo na lang, ha? Kanina pa tayo ako nagtatalo, Wala ka man lang kung maipakita na meron kang kakayahan na mag-regulate. Ilang ka ako yung online gaming operators ngayon. Yung sinertify mo, meron ng mahigit 60. Yung inapprove mo, may mga 20. Ito, purely online. Yung iba naman, casino at saka online. Ngayon, pwede ko bang, meron akong kopya rito Binanggit ko pa yung unang 4 na malalaki. Ang balita ko, yung unang 4 na yan, siguro mabuti pa, ibigay mo sa amin na listahan kung sino ang mga beneficial owners niyan. Sino ang nakasausaw sa mga yan? Kasi baka malalaking tao yan. Kasi ang balita ko, itong unang 4 na malalaki, 85% ng industriya kontrolado nila. Yung 4 lang. 4 lang? Oo. Ang sabi ko, kung magaling ka lang regulator, yung 4 lang na yan, kako, ang higpitan mo, baka hindi maging salot yan. Kasi 85% O ang sinasabi mo, yung mga illegal, maliliit lang yung illegal Di ba? Kumbaga kako sa mga isda, puro dilis. Dilis, Puro dilis lang ang gusto. Ginagamit mo dahilan yung mga dilis. Itong mga balyena, itong mga pating na nandyan sa harap natin, hindi mo ginagalaw. Wala. Isipin, wag na doon. Ba't hindi ka makipag-usap ka ako sa mga platforms? Yung web. Sa web. 4 lang naman yan kakong dyan pinagmumulan. Kasi kung wala itong mga ito, hindi makakagawa ng laro itong mga online game operators. Google Play, di ba? Google. Mada-download Meron kang Amazon. Meron kang Facebook. Meron kang Twitter. Alam mo kung ano yung ang nakikita ko sa discussion, kaya inunahan ko na sila. Dito yung sinasabi mo, bakit merong naggalit-galitan. Parang ang nakikita ko, ang gusto nilang parusahan, yung e-wallet. Di ba? Yung e-wallet, yung paborito mo, yung GCash. GCash, kahit wala akong cash, G lang. Yung paborito nitong mga Maya. dalagang mga nakikita natin to, yung mga Paymaya, Yang may PayPal pa merong may Shopee Pay, itong dalawang ito, nangingiti-ngiti. Ito yung gustong parusahan. Sabi ko, teka muna. Yung baka kung e-wallet, online game ba yan? Hindi po, sabi na. Sila ba nag-develop? Developer pa ba? Sila ba yung marketer? Sila ba yung promoter? Hindi. Nakaka-influensya ba sila nung outcome ng gaming activity? Hindi. Sa mga tweet, sabi ko, nagiging intermediary lang siya. Naging conduit. Pagka yung customer at saka yung online gaming facility, nagkasundo na sila, babayaran, pupunta dito. Yun ang pambayad, ba't ito yung parurusahan mo? Sabi ko kay Altenco, ikaw, at saya mo. Dito ka lang pala babalik. Yun ang hinihigpitan niya. Ang saya ng buhay mo, tinghigpitan mo. Hindi bale, ganito na lang gawin natin, sabi ko. Mr. BSP, para lang wag na nila kayong pagdiskitahan. Total kayo naman ang regulator ng e-wallet. Tandaan mo, online gaming operation, ang operator Pagcor. Yung e-wallet, ang regulator, Bangko Sentral. Sir, sabi ko, kahit hindi pa tayo tapos, pwede ba nating pag-agreehan ngayon that we can temporarily suspend yung link ng lahat ng online game operators sa Paymaya. Lahat ng link, i-delink lahat. Hindi na magagamit. Yes sir, sabi niya gano'n. Ngayon, actually po, ginawa na po namin. Ngayon, ito namang mga kasama ko, merong nagganon. Tinignan. Bakit tinasabi mo? Yan. Doon na silang umano kasi ang nahalata ko, yun ang gusto nilang parusahan. So sabi naman, hindi po, kaya nahingi po kami ng 48 hours. Tumira naman yung isa. Ba't kailangan pang 48 hours? Bakit ilang pang mamamatay ng mga tao? Ganito. Yan, nakita. Teka muna ako, sandali lang. Ako na nga nag-suggest, mabuti na lang, mayroong isa na meron tayong magagamit habang pinagtatalunan pa ito. You are barking on the wrong tree. Ikaw, kako Altenco, may problema Sa Pagcor. Ikaw ang hindi gumalaw. Pagkatapos ngayon, lahat kako ng pananagutan, lahat ng responsibilidad, ibibigay mo rito. Dahil kako, may experience ako sa iyo
talagang ibinuos ko na talaga doon. Aha. Nagsosorry siya. Hindi na ako. Kung tatanggapin niya sorry mo. Paano ngayon ako boboto? Mapipilitan ako ngayon. Wala akong choice. Kung hindi, Total ba? total ban. Kasi nga, wala kayong may provide ng magandang alternative eh. O para maintindihan ng ating kababayan kung paano ang naging tayo ko doon. Ayun.